is like this, a struggle against the rulers, authorities. Pasensya na po sa ating LCD. Putol-putol. Okay? A struggle against the rulers, authorities, and powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. This battle is not against the flesh and blood, but against the unseen forces that seek to undermine faith, corrupt hearts, and hinder God's word. The Bible uses terms like war, battle, armor, and weapons to describe the struggle against evil. Our sources can be found in the Bible and even in the Catechism of the Catholic Church book. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, and 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, James chapter 4 verse 7, Colossians chapter 1 verse 13, Catechism of the Catholic Church paragraph 409, paragraph 978, paragraph 979, move forward to paragraph 2725 that talks about spiritual warfare. So ang kaaway pa lang natin, hindi yung natin katabi. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan ang kaaway mo. Ang kaaway natin, hindi natin makita. Unseen. Hindi makita. At itong kaaway natin na hindi makita, bumagamit ang tao bilang ahente for harassment, challenges, harassment, to disturb us. Harassment. Speaking of rulers and authorities, ito yung ginagamit ng demonyo, hindi lang itong katulad sa atin na nandito lang tayo sa mababang job description. Again, yung mga rulers and authorities, sino-sino po sila? Government, politicians, sila po yan. Kaya ang sabi ng iba, kung gusto nyo maghanap ng crocodile, punta kayo sa Senado. Nandun yung crocodile. Ano nangyari sa ating bansa ngayon? Magulo ang politiko. Siraan ang nagsisiraan. Hindi nila alam namin para sila ng unseen forces. Down to our barangays. Hindi ko alam dito ang inyong barangay kung nagsisiraan pa rin sila. Sa kanilang plataforma, kung sila ay mga kampanya, nagsisiraan pa rin sila. Bakit hindi na lang yung mga plano ang ipapahayag? Bakit kailangan mo magsisiraan? Palimuyan mo na ngayon, hindi lang the rulers and authorities, pati down sa pinaka-simple person, maaaring gamitin ng demonyo bilang ahente niya. Pagpapalakad ng kanyang opisina dito sa mundo. Kaya pakisabi dyan sa katabi mo pagsabi, para hindi ang natugin sabihin mo, i-ice mo yung katabi mo. Sabihin mo, mag-ingat ka. Because our enemies is not your siblings, it's not your neighbors, it's not your parents, your husband and wife. Maaaring biktima lang sila sa demonyo. Amen. That's spiritual warfare. Tayo nakikipapa, tayo nakikipaglaban araw-araw sa ating buhay. Just like what the Holy Family encountered during the first Advent. And let us tackle the next ayan. This is Satan's various attack against the Holy Family are as follows: deception, temptation, accusation, affliction, possession, persecution. Hindi ko ito ilabot ng maigi kasi alam nyo na rin. Anyway, I'll give you the definition of deception. Kaya lang ito kayo ba? Okay? So, ibig sabihin ng ating LCD, kung bakit putol-putol, nangangailangan mo siya ng bago. Sabihin mo sa katabi mo, nangangailangan ng bago. Sabihin mo, kailangan ng bago. Gamot mo naman.
Okay. So the definition of deception, according to the biblical definition, the devil is a liar and deceiver, seeking to distort truth and mislead people. He spreads false teachings, promotes doubt and fear, and tries to convince people that God is not good or that He doesn't care for them. He is called the father of lies. John chapter 8, verse 44. Ama ng kasinungalingan. Ano ang tanangian ng demonyo? Liar. Deceiver. He spread false teaching. Distort truth. As emphasizes distort truth or false teaching. Way back to the time of Jesus Christ, we are aware already about the truth that Jesus Christ was the one who trained the disciples in terms of truth. Ang katotohanan ay nag-ugat na sa ating mga Diyos. The source of truth is coming from God. At pinasa yun ni Jesus sa kanyang mga disciples, specifically kay St. Peter. That's why in Matthew chapter 16, verse 18, Jesus Christ said to St. Peter, "You better upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld cannot prevail against this church. Whatever you loosen on earth, it shall be loosened in heaven, and whatever you bind on earth, it shall be bound in heaven, and I will give you the keys of the kingdom of heaven." Si Pedro ang binigyan ng Diyos ng otoridad upang magmahala sa simbahan ng kanyang itayo. Kaya binigyan niya ng susi. Ang susi na ito, hindi po susi sa sasakyan ninyo, sa mga Tamaro FX, susi ng bahay, kundi susi sa kaharian. It talks about the authority and power to govern the church established by our Lord Jesus Christ. Amen. This is one of the reasons why I become Catholic. Because the only church who can pass the requirements that can be found in Matthew chapter 16, verse 18 is none other than the Catholic Church. Bakit? Kasi hindi si Manalo ang binigyan ng susi ni Jesus. Yan ang mga rason. Ang binigyan ng susi ni Jesus, si Pedro. Hindi si Pinoy ang binigyan ng susi ni Jesus. Lalo-lalo na hindi si Iris Soriano. Dahil kung nagkataon na si Iris Soriano ang binigyan ng susi ni Jesus, doon na ako magpasabot, hindi na sa natin ko. At dahil si Pedro ang binigyan ng susi ni Jesus, kaya nandito ako sa simbahan Katoliko upang ikalat ang buong katotohanan na ang simbahan ng ating Panginoon Diyos walang iba. Simbahan Katoliko, mabuhay ang simbahan Katoliko. Mabuhay natin. That's the truth. Deposit of faith, the deposit of faith is only coming from the Catholic Church. Nakaiba na katotohanan, magkakabuan lang natin sa simbahan Katoliko. That's why, kaya demonyo gusto niyang i-distort ang katotohanan, gusto niyang wasakin ang katotohanan, gusto niyang i-twist ang katotohanan, kaya marami kayong sumisigaw-sigaw, ang simbahan Katoliko tatag ng demonyo. Ang aming simbahan siya katulong simbahan, maraming sumisigaw-sigaw eh. Sila ang pinakagaling memorize ng mga verses, napaka-attractive po ang kanilang mga pagpapahayag at mga preaching. Akalain mo, mga special child, mga genius, memorize yung mga verses. Di ba? Memorize ang verses. But for me, ang pinaguhugutan ko ng nakatagang loob, bakit pinili mo si mga Katoliko? Kasi, yun na,
Si Pedro ang binigyan ni Jesus ng tutuyan at kapangyarihan to manage and govern his church. That's why St. Peter became our first pope. Next, Anacletus Evaristos, hanggang kay Pope Francis ngayon. Ang akong katotohanan, wala po itong nakalila, pinamahayag sa buong mundo. From St. Peter up to St. Pope Francis. Ang tawag doon, apostolic succession. Walang putol. Hindi na putol ang apostolic succession. Hindi na putol ang katotohanan na patuloy namin maraming pinagdaan, maraming problema, maraming mga hinanakit na hinaharap ang simbahan katoliko. Hindi na putol ang katotohanan. Hanggang ngayon, sinisiwalat natin at ito ang inyong narinig sa umaga ito. Kaya makisabi sa katabi mo, bawal antok-antok. Distort truth, mislead people. Nandiyan ang katotohanan, pero gusto nilang wasagin ang katotohanan. Hindi naman sinabi ni Jesus, "O Pedro, magpalulimit ka ng susi. Ibigay mo kay Gibol, ibigay mo kay Soriano, ibigay mo kay Manalo." Hindi na nasulat yun sa Matthew 16 verse 18. It's only Pedro. Kaya makisabi sa katabi mo, si Pedro na. It was si Pedro. That's the truth. Kaya nga, nag-promote siya ng daw. Ano ba yung pinapromote ngayon na daw? Na ang katoliko na ganito na, yan. Ay, wala rin daw. Mga rosaryo niya. Wala sa Biblia. About the Catholic teaching, purgatory, infant baptism, wala daw sa Biblia. They promote doubts. Nandyan na yan, wala pa naman. Namumuna yung teaching sa simbahan katoliko. Kaya pakisabi sa katabi mo, sabihin mo, uri tayo. Uri tayo. Kilala niyo ba yung katabi niya? Kilala niya? Okay, dahil kilala niyo ba yung katabi niyo, please give your sweet smile to your seatmates. Smile. Kinatan yung tayo. Bawal ang sinungaling. Temptation, the little tempts people to sin. I see that the desire to let them away from God, religious areas, including appealing to the lust. Ito na lust.
despite sa kanilang asawa, nakakaluya. Ang pinaka-worst last pala ay yung nakaka-attract ka at nakikipag-digmaan ka sa parehong the same sex mo. Hindi ka dito sa opposite sex mo, doon ka na maghanap sa the same sex. Kung babae, tuloy, kung lalaki, kung babae ang palapakan, ang lalaki naman nag-fencing. One of the temptation, the devil is enticing us. The desire of lusts. Yan ang dahilan kung bakit sinunaw ang Sodoma at Gomorrah. Isa sa dahilan niya, lust. The seventh capital sin. Dito papasok the entry point of the demonic harassment is the seventh capital sin. Pride, envy, lust, gluttony. Ano ba yung iba? Lust. Basta ito. Ito. Greed. Yan, greed ba? Kasakiman. Amen? Kaya mula ngayon, iwasan natin maging sakim. Yung mga ulam na tinatapon natin, kinabukasan, pahunan, bigay na natin sa mga walang ulam. Kaya pakisabi sa katabi mo, magbigay ka na. Kita na ulit, magbigay ka na. Yan. Buti na lang yung solution niya kasi ganun ang mga temptation. Accusation, okay. Accusation. This is also devil's tactics na tayo'y iharas. Anyone or nakagawa ng pang-aakusa para tangkatuhan o pinaratangan mo. Ang nagparangan at pinaratangan kapwa biktima ng demonya. Kapwa biktima. Kasi nakakala, ikaw din ang nakakusa. Sino mo yung audio ng demonyo sa isipan mo? Iakusahan mo. Sabihin mo, ikaw yung nakaw doon sa biktima. Kusahan mo. Kaya mula tayo, iwasan na natin ang pang-aakusa. Accusation. Pakisabi sa katabi mo, iwasan mo na. Kasama ang ismail, baka hindi yan masaktan. Ismail mo na. Iwasan mo na. Ayan. Iwasan natin lahat. Pati ako, siyempre, hindi ako accepted dyan. Affliction. Punta tayo sa affliction kasi madali na lang yung decision kasi kapag matagalan mo natin, maubos yung hagos. Affliction. In Tagalog, it is called pagpapahirap o pananakit ng demonyo sa bawat tao. Nandiyan na yan yung depression, anxiety, and stress. Nakapalood na dyan. Kapag na-depress ka, siyempre, nalilito ka, nagtulala ka, nasaktan ka, anxiety, pagod ka, ayaw mo susuko na ako, wala na akong pag-asa. What the indication na ang isang tao depressed na una, introvert. Kapag natanong ngayon galit agad, sister, what time pa lang mag-umpisa yung activities ngayon? Di ko alam. Anong kaya ako? Ganyan ako. Irritable. Lonely. Ganyan. Mabalitin. Kaya ang demonyo, hinaharas tayo sa mga ganyang klaseng na harassment sa ating buhay, and it will lead us, it will worsen. Magiging worsen yan kapag hindi nabantayan sa mga magulang at kapag hindi ka nakagawa ng paraan mismo sa sarili mo, nagmumuk ka lang ng nagmumuk, ayaw ka lang magsimba. Ang harassment ng demonyo mag-joke una dito sa ating simba. Magsimba. Pati hindi ka naman yayaman mo ang simba.
Pakisabi sa katabi mo, magsimba ka na. Mag-isma na ko rin, balik, magsimba ka na. Iba kasi yung magsabi ko kasi mga sundon. Siyempre mabalo yan. Bilang Catholic faith, bawat pag-usap natin, pag-usap sa ating kapwa, samahan na is man at kung maaaring kindag-kindagan natin. Kaya natin kung mga wido, bawal na mag-kindag-kindag, baka siyempre nilang iba. Kindag-kindagan mo rin yung walang asawa. Okay, ulit sabi niya, okay, mo, for what? Sabi, okay. Kaya nga, affliction, pananakit, paghihirap ng demonyo sa ating buhay is harassment. And the other point, don't forget the 7 capital sin. Aside from the 7 capital sin, itong ating paganism practices that would be the entry point of the devil to harass us. Speaking of paganism practices, that is ibang topic, another topic. I-mention ko lang sa iyo. Kasi kapag magpalalim tayo dyan, hanggang bukas pa tayo matapos. Kaya, nag-forward tayo. The next one, kapag mag-worsen na yung affliction, na-depress na, anxiety na, mag-worsen na, kaya iba, last day. Ano ibig sabihin dyan? Kaya yung iba, according to the testimony, ay nagsabi, yung mga nakasurvive mula sa pag-suicide, meron daw tumutulong. Tumalon ka. Meron bumulong daw. Tumalon ka. Dahil na may bumulong sa tayo mo, huwag mo sundin. Lalo-lalo na kapag ang bulong, makakasira sa'yo. Maraming namatay dahil sa bulong-bulong whisper. Pero may bulong din na nakalala. Yung bulong na tatanggap mo sabihin na, Sister, mamaya mamutang ako sa'yo. Kapag nakikita nila yung mga images dyan, parang mahirap tingnan. Parang mainit tingnan. Takot sila sa pangalan ni Jesus Christ. Ito na yung tawag sa harassment is possession. Possession. Yan na yung tawag sa harassment. Kaya, during the time, huli-huli, hindi sila natakdan ng kahit anong various attack from the devil because puntahan natin ang next position. Even Jesus Christ encountered. Jesus Christ exorcised the demoniac. At ang na-possess na ito, basa natin sa Mark chapter 5 verse 1 to 13. Ang tao na possess na na-encounter ni Jesus nakatira sa cemetery. Doon siya nakatira sa cemetery. Sigaw na mo na yung lipunan. Sigaw siya ng sigaw. At sinasaktan niya ang kanyang sarili. Marami siyang sugat. Sinasaktan niya yung kanyang sarili. At nung nakita niya sa Jesus, kilala niya sa Jesus. Kilala na ito po sa Jesus. Kaya nga, sinabi ni Jesus, "Oh, are you?" Sagot naman niya, "We are religious." Ibig
siya sa kanyang buhay. Okay? Minsan yung mga Moses, tumitiri yung mga. Tapos, humahal na. At yung iba nag-elevate na. Hindi na aapak sa sa'yo. Tingnan mo na yung katabi mo ka. Tingnan mo na. Para maalisin ang loob natin. Kasi sa inyo bar, malamig, madali tayong natukin. Kaya we need this responsive thought this morning. Okay, we will go to madali na position. Yan. Another aspect is position. Yan. Sige na. Yan. Next is persecution. The devil comes also inside persecution against believers. This can take many forms from verbal abuse and social ostracism, physical violence, imprisonment, and even death. Ano ba ito? Ostracism, being rejected, being ignored, being excluded in the society or even in the group. Parang wala kang mapansin sa'yo, di ka ka, you're not belong to the group, yan, rejected ka, ignored ka. Yan yung ostracism. At ang pinaka-worst dyan, ikukulong ka at mahantong sa kamatayan. Just like what happened to our disciples. We were persecuted. At kinulong, pinatay. They are the important example talking about persecution. Amen. Maging kasi bahala ito. University. Doon sa akin sa Mindanao, when I was a small child, protestante ako noon. Pwede rin ang balita na kininap ang pare. Iwan ko ba bakit ang pare lagi hingin na nila? Gusto talaga nila ang pare hingin. Pinapahirapan ang pare. Binalatan ang pare. Pinalatan. And according to what happened to malapit sa Iligan, ano ba yun yung nangyari na battle? Marami! Pare yung hindi na! Kaya kung namatay na yung pare, kasi according to the parita, kung narin sa mga pare, instant martyr na yung pare sa Marawi. Kasi daw, tinatanong yung pare, iwanan mo ba ang pananampalataya mo kay Jesus para mabuhay ka? Or magiging converted ka namin? Mag-Islam ka? Anong sagot ng pare? Mabuhay na mabatay, hindi ko iniwanan ang Panginoon Jesus. Kaya pare pinahirapan. Mabot na ilang buwan pinahirapan ang pare. At nakasurvive siya mula sa pagpapahirap. Tinanggalan ng mga kuko, ganyan, pagpapahirapan. At this is one of the reasons why na-entice, at hindi lang na-entice, na-entice ko kung sino yung totoong simbahan. Ang totoong simbahan pinapahirapan din yung persecute. Kasi naalala ko during the time of Marawi, wala namang ibang salita ang hinit na Katoliko lang. Wala namang ibang simbahan at sinunod, Katoliko lang. That's why our church right now is experiencing persecution. Let's move on to the name. Okay. The challenge of the David's class to Joseph down under the river. When he found out about Mary's pregnancy, was initially troubled and considered divorcing her quietly. This shows a struggle with understanding the situation and potentially facing social stigma. As yan po, problema ni Jose. Kaya nag-alam-lakad siya. Nagdadalawang isip siya. Na-disturbo siya. And that disturbance, hindi nakapasok ang demonyo. Bakit? Hindi nanalo ang demonyo. Bakit? Dahil noong inisip ni Jose na hiwalayan niya si Maria dahil biglang nalunis. Nagpakita sa kanya ang anghel na nagsabi, huwag kang matakot, Jose. Dahil ang bata na sa
biglang mabublis yung girlfriend mo, kaya kami tagabi. Ganun din sa buhay ni Jose. Biglang nabublis si Maria. Kaya habang nag-isip si Jose, ito ang akin, pinadala ng Diyos. Huwag kang matakot, Jose. To take Mary as your wife. Dahil ang baptism niya is coming from the Holy Spirit. Kaya sumunod si Jose. The test of obedience, challenge of obedience and trust. Naniniwala at tiwala si Jose sa sinabi ng anghel, move to Mother Mary. Mary's care and love. The angel Gabriel's announcement of Mary's divine conception was shocking and unsettling experience. Siyempre, bilang isang babae sa murang edad, siyempre, parang nagtataka ka. Pero yung pagtataka niya, yung doubt niya, ang result sa kanyang doubt is humantong sa katatagan ng kanyang pananampalataya at obedience, pagtitiwala at katatagan ng kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng Ina Maria in Luke chapter 1 verse 34, na wala pa akong na-experience mo lalaki. How can this be? No? Sabi niya, since I do not know a man. But the angel replied, do not be afraid, Mary. You will conceive through the power of the Holy Spirit. And the power of the Most High remains in you, and the child in your womb is holy. That's why I meditate and internalize the statement from angel Gabriel. Dito ko nalaman na ang Inang Maria, taglay niya ang kakaibang kapangyarihan, empowerment at Mary. Nandiyan para sa kanya ang banal na Trinidad, the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Inang Maria. Kaya kahit ang gawin ang ninyo, hindi manalo ninyo. Kasi mukha pa lang ni Maria, taon na ang niya. Bakit tatakot niyo? Every time ang demonyo titingin sa ng Maria, para siya tatakot, nandiyan ang Holy Trinity. Amen? Remains upon Mary. That's why when Mary visited Joseph, it was again what happened? There happens the impartition through the Holy Spirit. No? Kaya nga, nang bumisita si Mother Mary kay Elizabeth the physician, upon hearing the greetings of Mother Mary, Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and the babe inside her womb leaped for joy. Kapag ang bibisita pala sa iyo, mga Diyos, kapag ang bibisita sa bahay mo, punong-puno ng banal na Espiritu, mahawa ka rin. Pero kung ang bibisita sa bahay mo, marites ka rin. Just like what happened to Mother Mary. When Mother Mary visited Joseph, na puno ng banal na Espiritu, sinispe. Tumalong sa luwa si John the Baptist dito sa sinapunan. Kaya, in my own experience and understanding kung bakit naging Katolik ako, as I meditate, na itong si Saint Elizabeth, pati si John the Baptist, dito pa lang sa tiyan ni Elizabeth, silang dalawa Katoliko. Bakit Katoliko? Kasi kung nangyari protestante si Elizabeth at si John the Baptist, kung nangyari protestante, kapag makita nila si Maria ay marinig ang boses, baka hindi tumalong si John the Baptist dito. Baka manigas, dito na naman si Maria. Way back during my Protestantism faith, sinisira
pagsasama namin ang ina ni Jesus kahit anong paraan. Kaya as I meditate and internalize what happened to the visitation, I learned, and this is my understanding, that Elizabeth and John the Baptist, Katoliko. Amen. Para hindi kayo katukin, lingunin niyo ulit yung inyong katabi, mag-smile na. Parang yung mukha ko parang funny face. Okay, dito tayo sa chat sa kaunti yung nakita natin kanina. Yung unang senaryo, census yun. Kaya na, nasa kanila paglalakbay na abutan na sakit ng tiyan sa Maria. At ang nangyari, sumakay si Maria ng langit. Kaya dito sa first scenario, naisip ko, you are more blessed than Mary. Kasi ang sinakyan ni Mary donkey sa inyo, tama raw FX, at kung ano-ano pa, yung sequence. Dahil lang na sa Biblia, naku, nagdadagsaan mo ng tumaraw FX. But looking back to the time of the first advent ng sinakyan ng Inang Maria, donkey. Kasi wala pang gasolina noon. Wala pang gasolina. Kaya nga, sige na dyan. Nakita niyo kanina sa video, tinanong ni Jose yung in charge sa king. Sorry, there's no room. Crowded na. At na, sakit na. Hanggang sa nanan, ang Inang Maria doon sa samsaman. Ayan. It was physically demanding and uncomfortable condition kasi buntis. Buntis pa naman ako sa sakay. Napakahirap. Di ba? Sino dito nakaranas ng pagbubuntis maliban sa lalaki? Mahirap, di ba? Mahirap ang pagbubuntis. Buti na tayo dito may clinic na. Sa doon natin may clinic kaya na po. Giving birth in nature. Ito lang. Due to overcrowding, Mary had to give birth in a stable, a humble, unsanitary environment. This would have been difficult and potentially dangerous experience. Bakit dangerous? Kasi yung mga kagamitan dito ba kayo na sterilized. But whenever Mother Mary staring out the stars, panatag ang kanyang buo. Amen. Nakita niyo kanina ang life? Whenever Mother Mary staring up to the stars, panatag. Iyan siya, nakita niyo yung light. Kaya tumulong. It was the divine hand. Amen? Tumulong na natin. Isipin niyo, walang doktor. Delikado. Ano ba ang mga factors na yung delikado yung mga anak? Kasi nasabi nila, half-half yung experience ng magbaring mga anak. Yung half na katawan pang cemetery, yung half na katawan buhay. Bakit? Sa panahon ng Mother Mary, walang doktor ang sanitary. But good thing is that, alam niyo ba, whenever I've seen animals like dog, cats, kung hindi lang sila nagdudumi, kung hindi lang sila sisianan, nag-iingay, hindi ko yan pagkalayasin. Dahil naisip ko noong nanganak ang Inang Maria, ang tumanggap sa kanilang silid, ang nagbigay ng silid ng mga hayop. Amen. Mabuti pa ang hayop, may pusong tao. Ngunit marami kayong tao, pusong hayop. Ano yung iwan? Ano yung iwan? Kaya yun po ang pangalan ng Inang Maria, mas blessed tayo sa ating the raising Jesus, no? Yung pagpapalaki kay Jesus. Kasi sila rejected sila po, ipunan. Mahirap. At liwan dyan, kapitero lang si Jose, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Pero, they persevere because of the divine providence, because God is with them,
The reason Jesus Christ, mahirap ang buhay nila. Hindi tulad dito. Yung mga sayutin ninyo dyan, nakita ko sa mga tulong-tulong, mga kaya-kaya, diba? Given na yung sayutin. Iwan ko sa kanilang panahon, no? Kaya, pag time na tayo, dito tayo sa, what time na tayo? 10? Okay. Dito tayo sa reflection. Tuloy na lang natin. During the first hour, ako bilang protestante, ito yung usually na sasabihin namin bilang protestante, bilang mga pastors, because ako at ang mga siblings ko, mga pastor at pastoral. Tapos mga magulang ko, hardcore protestant. Nakikipag-debate kami doon sa mga ibang sikta. At ito yung aming sigaw, kami lang ang ligtas dahil kami lang ang nagmahal ng tunay na Jesus. Yun ang aming sigaw. Bakit kami lang ang tunay na mahal na Jesus? Ang aming privilege sa patunay na kami ang tunay na mahal na Jesus dahil unang-una namumuhay kami ng righteous life. Namumuhay na kami ng righteous life. Hindi kasinggero, hindi babaero, ganyan. Kaya usually, kapag may nagulong mag-convert namin sa ating sikta, sila may mag-testimony, noong ako'y katoliko pa, lasinggero ako. Ngunit ngayon, naging free believers na ako, kaya naging dali-dahan ako, nagbago na ako. Noon, masama yung mag-aagali ko, noong katoliko ako. Pero ngayon, na naging baptist na ako, nagbago ako. Ang pagbabago sa ating buhay, hindi nakasasalalay sa ating religion o sekta. Tayo ang magdidesisyon kung kailan tayo huminto sa ating bisyon. Dahil kung hindi tayo hihinto sa ating bisyon, mga ang edad natin ang hihinto. Amen? Kasi masisira yung mga edad na urban sa atin. Sa mga bisyon natin. Amen? Pero, pakisabi sa kataliman, may pag-asa. Habang buhay tayo. At kaya nagiging ko na ako. Alam niyo, nahiya ako sa aking sarili. Bakit nahiya ako sa aking sarili? Kasi kami, mapapataas na nagsabi, ligtas na kami! Kami lang ang ligtas ng katoliko! Impyerno. Pero nung nalanaw ako katotohanan, sa isang tao namin nilang bakit. Nung nag-usa na aking isipan, nahiya ako sa aking sarili. Dahil ang una pa lang, nagparamdam ng pagmamahal kay Jesus ay hindi kami mga pastors, kundi ang ating Inang Maria, pinapatunayan sa kanya init ng yaman at pagmamahal unang-una nung isinilang niya doon sa sasawa. Malamig ang panahon ng magsinang Jesus. Pero, kung akala ko, ang nagdagdag ng init sa paligid ni Jesus ay ang mga hayop, hanggang doon lang yung aming pag-internalize. Pero, ang pinakamasarap pala na init na lumampi sa mga balat ni Jesus ay ang init ng at pagmamahal ng inang. Ako bilang protestante, hindi ko rin sa maintindihan ang matagumpay na tungkulin bilang katiwala kay Jesus ang pagiging ina ni Maria. Yes, magaling kami mag-memorize ng mga verses. Kasi pag kami magbasa ng Biblia. Pero makakalungkot isipin nasa likod ng aming pagkamagaling na mag-memorize ng verses ang ina
Alam pa ni Jesus ang hindi namin natanggap. Kaya mapahayag ko sa buong katotohanan during the first at nagalaman ko ang katotohanan. Hindi ako nagpaliguling ito. I embrace the Holy Catholic Church kasama ang aking mga magulang at aming mga anak. March 4, 2008, natatag namin sa College of Baptism Information. And my parents, sila rin kinasal ulit sa simbahan. And this is the reason why nationwide we spread the good news, especially about the advent of the first advent. That one of the most important role in the plan of salvation is the Holy Family. Again, for our reflection, 3 minutes lang.